sa mga pinaka-hard or pinaka-lusot kung hato sa kaisuhanon. Kaya naata sa every Wednesday. But thank the Lord na naaang tanan, na matag-usa. And what a blessing to see you tonight. Kita magdugay John chapter 12, verse number 23 down to verse number 26. John chapter 12, the Gospel book, the book of John. Kaya mo na ang pagpapalang lesson tonight. And I'm praying to Lord, kung sa may nindot ka mensahe for your people tonight. So God telling me that this message, no? I believe natutunan ako na siya before, many times na. But unta, karong gabi, may mong blessing sa tanan. Nana, ato basaw responsibly. Basaw ako sa verse 23. And then balos-balos na hangtod sa verse number 26 sabay taong ba sa tanan. Okay? So good sa 23 hangtod sa 26 akong basaw responsibly ka. Verse 23, the Bible says, and Jesus answered them saying, the hour is come that Son of Man should be glorified. Verse 24, kamo. Very, very, I say unto you, except a corn wet fall into the ground and die, it abideth alone, but if it die, it bringeth forth much fruit. Verse 25, he that loveth his life shall lose it. He that hateth his life in this world shall keep it unto eternal life. But besides, another start begin. If any man serve me, let him follow me, and where I am, there shall also my servant be. If any man serve me, he will my Father honor. Let us pray, Lord, once again, thank you for tonight. And I pray that God bless tonight. Pagkauban sa mga Lord, Holy Spirit, speak to us. We can do nothing apart from you, Lord. Di naman mahimo kung wala mo. We need your help. We need someone, Lord, na matudlo sa mga. Lord, use me. Kung na ay mga butang na makababag, Lord, basta iluwa sa mga butang, Lord, hindi ka mahimaya. But Lord, help us kung mauni among ginadesire. Kung wala minahimo, Lord, kung wala ka sa mong kinabuhi, Lord, kailangan ka namo tonight. And ikaw mag-uban sa mga Holy Spirit, ikaw magawa sa mong taliwala, ikaw mag-glorify sa pagkahimuon tonight. We love you, Lord, because you first love us. In Jesus' name, amen. And please be seated. Salamat. Once again, mayong hapon. Amen. Gabihin naman dahil, pero hayag palagi, no? Alas 6 naman, no? So, baliktad ako ng panahon. So, di agad mo matansya ang panahon. Ganina, bugnaw kay kadlawon sa iyo, sumutan sa iyo, tugnaw kayo. Anak ni nga, murag karong season ba, pang December man eh. Naabot naman ni March. Dapat igang na ron kay summer. Pero lahi na ang dagan sa panahon, nag-ausag na gid. O, bakit alagad nato nga hapit na gid mabalik ang Ginoo. Amen? Now, so, I believe karong na hapon, a simple message. And hope tonight, mauni atong desire tanan. No? Gatuo ko, dili gusto ang Ginoo, magiluwas kaniya, unya, ma-failure lang ka. Ama? Dili gusto ang Ginoo, nga nahimo kang krisuhanon, na anak ka kaniya, nakailala kaniya, unya, ang imong kinabuhi, failure ba? Guess mo na, nagtakitaan mo na. Nga sa una gani, nga wala pa ta nakaila sa Ginoo, nagapaligkamot ta mahimong successful. Ama? Nagatrahi tag paligkamot nga ato yung maabot ang atong mga pangandoy sa kinabuhi kung naa may mga failure, gabangon ta, gapadayon ta. Pero sa una kung wala pa ta kaila, ang atong perspective, nga natong una-huna, why not tonight kakrisuhan nga ta, nakaila na ka sa Ginoo, why not mag-goal ta, na mahimo tang successful Christian, amen? Now, you know what? It is depende sa tao or depende sa mga krisuhanon ka kung nagadesire ka mahimong successful. But in every decision, always remember, in every decision, nanay gitawag ka resulta. Dili pwede yung mag-decide ka karon ya next, wala yung resulta. In every decision, na ay resulta. And you know what? Dulo ba kay Igsoon, ang atong Ginoo, gusto gid niya nga tananta mahimong successful. But dili ka mahimong successful kung dili ka mo padayon diha niya. Daghan nagkrisuhanon nga naundan. Daghan ng mga young people nga naa diri sa una faithful, nagatudlo sa mata, pero di nimo makit-an even Sunday morning, di na makit-an sa simbahan. Do you think successful sila? No, they were failed. And I don't care kung top-notcher sila. I don't care kung sila ang pinaka-bright. I don't care kung naabot nila yung pangandoy. I don't care kung mahimo sa professional. Pero kung niundang sila sa bulahatong sa Ginoo, they were failed. Bolo ba kay Igsoon, wala ga matter ang successful na kinabuhi kung unsa imong naabot ang kalibutan. Kaya nga naman, ang tanang imong naabot, dili na. Ang pinaka-successful na kinabuhi, Igsoon,
is nagalanta kung unsay eternity. As I said sa inyo, pwede nimo maabot ang mga pangandoy sa imong kinabuhi nga dili nimo gihaan ang Dios. Pwede nimo maabot ang mga pangandoy sa imong kinabuhi nga dili ka mulayo sa Ginoo. Pero kung makausahay na mga tentasyon ang yawa, na ay mga butang nga ang yawa gusto lang gid niya nga malayo ka sa Ginoo. You know what? Look at those Christians nga wala na sa subahan. Look at those Christians nga wala na sa tawag na palimbahon. Look at their lives. Kabantay ka kung saan yung mga post, gilad na tayo. Kabantay ka kung saan na ginahimo sa social media. Kabantay ka kung saan na ginahimo silang kinabuhi. And you know what? Lantaw nila sa successful sila katungod na abot nila ng pangando sila. But you know what? In the sight of God, they were failed. Dili sila successful. Ang usahay katawaan ka nila, luuyaw wala nila. Sabato, enjoy sila katong loob bata. Yes, luoy mi sa inyong lantaw, pero sa Ginoo, nalipay ang Diyos sa mahimo. Always remember of that. And every one of us gusto mahimong successful atong kinabuhi. Kaya naman, kani kinabuhi diri na utlangan. Ang atong kinabuhi diri mulabay ra gyud ni. And whatever kung unsa may mga butang nga imong naabot diri, kung pahaon na ka sa Ginoo, wa gyud kay madalaan. But remember, the things imong gihimo para sa Ginoo. Even sa eternity, nakita nimo kung paunsa ang Ginoo ka maayo sa imong kinabuhi. Now, atong adtong verse number 20, verse 25. In the Bible, he that loveth his life shall lose it. Kani ang mga Kristohano nigsoon mga tao na higugma na sa ilang gitawag at kaugalingon o gitawag na selfish sa mga Kristohanon, mao na nigsoon ang kita sa kinabuhi, pero shall lose it. And he that hated his life in this world shall keep it unto life eternal. No, duha rin ka klase igsoon ang posibleng mahimo nimo sa imong kinabuhi as Kristohanon. Mubalo ka sa Ginoo o mubalo ka sa kalibutan. Duha ra gyud na, dili pwede magdungan ang imong pagpalo sa Ginoo, imong pagpalo sa kalibutan. You are compromising o dili gyud na blessing at ubangan sa Ginoo. Amen. That's why you can choose the two things in life. You can follow the world or you can follow the Lord. Always remember verse 26. If any man serve me, verse 25, he that loveth his life shall lose it. Kana bang unsa ginasabot ka pastor? Kaya pasig unsa paningkamot man kalibutan ni, masig unsa imong maabot ri, maski pag mahimo kang successful, mahimo kang professional nga tawo, kung dili kang bot-on sa Ginoo, mahalaw ra gyapon tanan. Nakuha na to, mao ni ang pagsabot sa verse sa kanina verse. And next, and he that hated his life in this world, the Bible shall keep it unto eternal life eternal. Verse 26, mo ni bilang diri. If any man serve me. Diri ka makita nigsuon the verse 26. Let him follow me, and where I am, there shall also my servant be. If any man serve me, he will my Father honor. Like so, always remember that God wants us to continue in Him. Durang ani ba? Wala na lang yung sa Ginoo, giluwas na kaniya para magtukag langit. But God, gusto sa Ginoo, igsoon pag after na luwas, gusto niya nga mo-follow ka sa iya. By the way, na usa ka tao nga atong makitaan. Ang pangalan si Dimas. Si Dimas, usa sa ruler sa mga Hudyo. He is a governor of the people. He is popular. Ilado kay ni si Dimas. Usa ka Kristohanon na worker ni kauban, a worker in the early church, kauban ni Paul. Si Dimas, usa sa mga trabahante ni Paul, nagangalapangalagad sa Ginoo, but Dimas failed ang iyang tawag kay naman. Ni surrender siya. Nato ga Biblia. Colossians chapter 4, verse 14. Tanaw to ang kinabuhi ni Dimas. Si Dimas, one of the early church worker. Usa ni sa mga workers sa early church, nagatabang sa bulaton ni Paul. When Paul nagasangyaw, nagauban-uban na siya, kasulwiling si Paul, kakuyog-kuyog na siya, sabay si Luke. Okay, chapter 4, verse 14. Tanawang Bible niya. Colossians chapter 4, verse 14. Tanawang niya kinabuhi ni Dimas. Tanawang verse 14. Nana sa amen. Also good sa verse 13. For I bear him record that he had great zeal for you, and them that are Laodicea, and them in what? Hierapolis. Verse number 14. Look, the beloved physicians, and next, and Demas greet you. Kasi yung Paul niya, kauban niya si Luke o si Demas. Kung sa ilang gihimo, nagawali sila, gasangyaw sila sa mga tao, kung sa diin maon ang mga katawan na naa sa Corinto. And the Bible says, kauban niya si Luke and si Demas. Patanawa, isa pa ka verse.
And 2 Timothy chapter 4 verse 10. Unsa may natabo kang Demas? Kaon si Demas na? He failed. Wala na himong successful ang kinabuhi ni Demas. But si Paul, ingon sa diha, I have fought a good fight. I have finished my course. And the Bible says, I have kept the faith. But si Demas, naaway. 2 Timothy chapter 4 verse 10. Okay, nana? Tanawa, verse 4. Kung sa ingon ni Paul, diya ng Timothy, let us start, begin. For Demas had forsaken me, having loved this present world, and in this departed unto Thessalonica, Christians, Galatia, Titus, and what? Dalmatia. Now, sa diya sa book of Colossians, ingon ni Paul, si Luke o si Demas, kauban sila, nagawalis sa may balita, nagapangalagad sila, faithful sila, nag-serve sa Ginoo. But you know what? In the book of 2 Timothy, ingon ni Paul kang Timothy diya, verse 10, for Demas had forsaken me. Kung sa pasabot na pastor, wala nakalahutay si Demas. Now, unsa may gigamit sa yawa, nga wala siya kalahutay, namang next phrase niya, for Demas had forsaken me, having, usaman, love this present world. Walang magbantay ka sa kalibutan. Even ang mga opportunity nga naka sa kalibutan. Kaya usahay, abi ni mo opportunity, usahay, abi ni mo privilege, pero wala ka kabalo trap na di ay ito, nga malayo pa sa Ginoo. Trap na ito, nga maundang ang imong pagpangalagad sa Ginoo. Trap na ito, igsuon nga ang imong commitment sa Ginoo, dili na mahimo gamot kay, abi ni mo opportunity, abi ni mo privilege, pero lahi di ay, padulong na ka sa kayuan diya sa Dios. By the way, igsuon, the Bible says, in verse number 10, for Demas had forsaken me, having loved this present world, and it departed unto Thessalonica, Christians and Galatia, Titus, and to Dalmatia. Like, so tonight, I believe this, taranta di gusto mang failure sa Christian life, tama? Ang title sa minsay, A Successful Christian Life. A Successful Christian Life. And I believe, taranta gusto ani. And you need to understand tonight the three things of tulo kabutang para magkaroon tayo igsuon nga magkaroon ta gitawag na successful Christian life, magkaroon ta spiritual nga success atong gitawag nga kinabuhi Kristo. Number 1, di ta magdugay because of time. Ito brian Colossians, balik sa Colossians chapter 1 verse 15 and 18. Colossians chapter 1 verse 15 down to verse 18. A successful Christian life. If you want to be successful, na ay tulo ka susi diri, tulo ka yabi, tulo ka key to have a successful Christian life. Number 1, Colossians 1 verse 15 down to verse 18. Basahin ako ni, sundin lang sa mga mata. The Bible says, who is the image of invisible God? Ingon diya, the first form of every creature. Verse 16, for by Him were all things created, that are in heaven and that are in earth, visible, invisible, whether they be thrones or dominions or principalities or powers. All things were created by Him, and what? For Him. No, kinsa ang ginapasabot diri pastor, kinsa ang nagisuryahan diri, and that is the invisible God. Amen. That is the Lord Jesus Christ. Okay, verse 17. And He is before all things. Okay, wala pa ang kalibutan, naa na siya. And by Him all things were saman consist. Verse number 18. And He is the head of the body, the church. Siya ang pinakaulo sa simbahan, who is the beginning, the firstborn from the dead. Kinsa may nata ang pinakauna na balaw gikan sa patay, walay lain, that is the Lord Jesus Christ. The next phrase, tanawa ni, importante ni, that in all things He might have what? The preeminence. The word preeminence means so on is the first place. Pinakauna yun. Dili pwede second, dili pwede third. But the Bible says pinakauna. Ang basahon sa Bisaya, ug siya maong ulo sa lawas, ang iglesia kinsa mao ang sinugdan. Ang panganay gikan sa mga patay aron diha sa tanang mga butang siya makabaton sa pagkalabaw. Preeminence means the first place. Number 1 point igsoon to have a successful Christian life. Number 1, the first key is what? It concerned to our Savior. Concerned to our Savior. He must be the preeminent. Dapat siya ang first place. Dili ang imong eskwela. Amen? Dili ang imong trabaho. Dili ang imong cellphone. Dili ang mga butang aling kalibutana. Dili imong mga amigo. Dili imong mga amiga. The first place must be in your life to have a successful Christian life. Dapat ang Diyos. Ug mao na yung sumahan ko niya.
We need to have a first place because He is our Savior. He deserves first place. Deserve ang Ginoo nga siya una sa itong kinabuhi. He is our Lord and leader. Siya atong Ginoo sa itong leader. He is our coming Savior. Siya ang mabutay na manluluhas. He is our eternal King and now and forever. Siya ang hari hangtod sa karon ug hangtod sa hangtod. You cannot be successful Christian if you don't have concern with the Savior. Naigsoon, walay laing susi para mahimong successful imong Kristiyano kinabuhi kung dili ang Dios. Dili ang pagkabay. Dili ang imong talent. Dili ang imong una-una. Dili na. Ang pinaka-the best nga mahimo ang successful sa imong Christian life ug mao na ang gusto mo masabtan tonight, and God wants us nga mahimo tang magkaroon tag concern sa Ginoo nga He is the Savior, He is our leader, He is our Lord, He is a coming Savior, He is the King of Kings and the Lord of Lords. He must be the first place in our Christian life. Isipon na ito mga igsoon. The first place must be the Lord. Siya ang dapat na first place. Kung gusto ka magkaroon ng magkaroon successful Christian life, unaha ang Ginoo more than sa iyong trabaho. Unaha ang Ginoo more than sa iyong pag-eskwela. Unaha ang Ginoo sa tanang butang o istoryahan ta kay igsoon. And all these things shall be added unto you. Successful dili? Successful na? All these things Ingon ba sa diya nga sam lang o pipila lang dili? All these things included ang imong pangandoy sa kinabuhi. Nagtuo kag pagkaon ay provide sa Ginoo dili even ang imong kaugmaon i-provide sa Ginoo. Ang nindot nga kalinyoon i-provide sa Ginoo. Ang nindot nga mga anak Sunday i-provide sa Ginoo. Kung imo lang yung kagaat importansya nga ang Dios una kanunay sa imong kinabuhi. The Savior. Concern our Savior. You know what? There are many Christians today na dili gila to masabtan ang ilang kinabuhi sa tungod kay wala nila nasabtan nga dapat una ang Dios ilang kinabuhi. And remember this, if you want to have a successful Christian life, ibutang kanunay sa imong kasing-kasing una-huna nga dapat una kanunay ang Ginoo. Una kanunay ang Ginoo. Ayaw ilas. Pastor, problemado kayo ko. Mas unsa kadako imong problema, ibutang diya ang Ginoo sentro, pinakauna diya. Whatever problems you have, ayaw tuguti nga ikaw malayo sa Dios. Ayaw tuguti nga dili nimo matuman ang Ginoo sa imong kinabuhi. Pastor, stress sa pag-eskwela, yes. Naad dita mga butang, alin kalibutana, mo undergo tag kalisod, kakapoy, kaluya, naay mga problems after problems, and don't forget, there is God in heaven who can solve our problems. Unahan lang yun. Unahan lang ng Ginoo. You need to understand that God is a God who create all things. Nawa, verse number ano ha? Verse 16. Nawa da. Nindot kayo pulong sa Ginoo. Verse 16. Kay pinaagi kaniya ang tanang mga butang gimugna nga atunga sa langit o nga aniya sa yuta makita o dili nakita bisan kon sila og mga trono o mga kagamhanan o mga pumunuan o mga gahom ang tanang mga butang gimugna pinaagi kaniya o alang kaniya. By the way, igsoon, kung magsigag panikamot sa mga galingon trabaho imong tao para mahimo kang successful na kinabuhi, naa sa Ginoo ang tubag. Ayaw duwa yung kagalingon nga manikamot ka para maabot mahimo kang successful. Ang tubag igsoon, the Bible says, He made all things. Whatever kung unsay pangandoy mo sa kinabuhi, whatever kung unsa imo ginahuna sa imong kinabuhi, igsoon, ang gusto sa Ginoo unahan lang gyud siya o kana i-provide tanan. By the way, igsoon, muna kanyo sa inyo kung imo magaling isala yung imong kalag sa Ginoo, wala ka matog pero makaadto na ka sa langit, unsa na kada ang problema? Nga himo gani sa Ginoo ang tibok kalibutan. He created. Did you realize that? He created everything. Nahimo na niya tanan. Na-create niya ang mga butang aning kalibutan niya unsa na imong kabalak-an ron. Kaya na buhaton sa Ginoo, kaya sulbaron sa Ginoo. And that's why taga ilagay sa importansya to have a successful Christian life. I believe so, mo yang Ginoo ko sa ganina. Dili gusto ang Ginoo na ma-fail. Pero ang problema kita. Ang atong ginapili, dili ang Dios, kundi dili ang mga butang aning kalibutan. Remember Demas? Kung sa Bible, wala siya nakapadayon ng uban kang Paul. Why? Because he loved the world. Instead of loving the Lord, he loved the world.
Una, kung di ka magbantay, if you love the world, now, dili lang ang kalibutan, makita mo, even the desire, even the gitawag na system of this world. Kaya ito, may mga opportunity, abi ni mo, mauna gyud. Abi ni mo nga okay na gyud. So before you make decision, think twice. Think many times. Kung musunod ko kaling na trabaho, makasimba paghapon ko. Kung eskwela ba kung aling eskwelahan, doon ba nagsimbahan? Now, every decision sa imong kinabuhi, ibutang yun ang Ginoo. Kung gusto kang successful na kinabuhi, every time kung unsa imong ginahimo sa imong kinabuhi, ayaw kalimti nga dapat i-priority mo ang Ginoo. For example, nangita kang trabaho. Kung na ako sa trabahoan ba, bakante bag Domingo? Kaya kung dili, adi ko gusto trabaho, kay mas una ang Ginoo. Mas priority ang Ginoo. Sa eskwelahan, for example, mag-college ka. Kung mag-eskwela, baka ka na ba eskwelahan? Doon mag-simbahan? Or makasimba paghapon ko sa simbahan? Kay base o ganang na-eskwelahan nga, hindi ko makasimba. No, you need to think kanang gitawag na seriously nga kung saan whatever kung unsa ang imong dapat na buhaton kayo naman ang tanan gapon ang pinakadulo ana imong ginahimo, you know what, ikaw lang gapon na mag-suffer ana. Successful Christian life ug ang Ginoo ray makahatag ana. Amen. Number one, the first key is what? Concern our Savior, the Lord Jesus Christ. He must be the preeminent. Dapat siya ang first place, siya ang pinakauna kanunay in every decision. God must be the first place in our life. Number two, ito magugad, because of time. Please open your Bible in the book of Romans, chapter 6, verse 6 down to verse 13. No, taas niya ang mga verse, ang mga abrihan, but I believe this makatabang sa tuwan eh. Wala tayo laing mensahe diri, Biblia man. So, atong aduan ang mga Bible, okay? Romans chapter 6, verse number 6 down to verse 13. Basahin na ako ni. Okay, so this is mga mata. Verse 6, the Bible says, knowing this, that our old man is crucified with him, that the body of sin might be destroyed, that henceforth we should not serve sa man sin. Kung sa gistoryahan diya, in our old nature, ang atong kinabuhi sa una. Verse 7, for he that is dead is freed from sin. Now, if we be dead with Christ, we believe that we shall also live with Him. Muna sa Bible 3, kung namatay ka diya ang Kristo, nagatuo ta nga someday, kung mamatay ka, mabuhi ka kauban si Kristo. Verse number 9, knowing that Christ being raised from the dead, dieth no more. Death hath no more dominion over Him. Na yun sa Bible, kung luwas sa Judea ka, kung maangkon mo si Jesus Christ, kung mamatay man ka, wala lagi gahom ang kamatayon sa imong kinabuhi. Verse number 10, for if and that he died unto sin once, but in that he liveth unto God. Verse 11, likewise reckon ye also yourselves to be dead unto sin, but alive unto God through Jesus Christ our Lord. Verse number 12, let not sin therefore reign in your mortal body, that ye should obey it is lust thereof. Verse number 13, never yield ye your members as instruments of unrighteousness unto sin, but yield yourselves unto God as those that are alive from the dead, and your members, the Bible says, and your members are an instrument of righteousness unto God. Now, pasabot na pasabot na, always remember son, ang atong kagalingon, ang atong gitawag na unod, ang atong flesh, wala laing ginadesire kung dili sala. Tama ba? The reason why Christ died on the cross, He was buried, rose again for the third day, because of our sinful nature. Na atay kinaiya nga usaman, magkasasala. But by the way, igsoon, sa Bible sa diya, nga naluwas ka, mamatay man ka, pero makauban mo, Ginoo hangtod sa hangtod. Sa Bible diya, in verse 12, and let that sin therefore reign in your mortal body. Next, that ye should obey it in the last thereof. Na unsay pasabot na. Number 2 is mo siya. The second point igsoon, the second key concerning in our spiritual success or successful Christian life, the second key igsoon is concerned to ourselves. Sa imong kaugalingon. And the greatest enemy, aminaw, ang pinakadako or pinakaisog nimong kaaway, ang imong kaugalingon. And every decision, always remember, na ay gitawag igsoon nga panagbatok aw against sa imong unod o sa imong gitawag ng Dios ang balaang espiritu na nasa imong kinabuhi. Now, remember, the second key concern ourselves or our self-life, ang atong kinabuhi o atong gitawag nga kaugalingon.
no success or peace will come until you manage yourself. Walay kalinaw, walay success atong kinabuhi kung dili nato mahimong ma-manage ang atong gitawag nga kaugalingon. Kaya naman, ang atong kaugalingon, ang atong flesh, ang atong unod, ang atong desire, always remember, dili sakto. Ang atong motibo usahay dautan. Ang atong desire usahay dautan. Ang mga butangan naa sa tuwa igsoon, dili na matawag igsoon kung imo na kaugalingon kung wala ang Ginoo. All of those things, the Bible says, that is what? Na ay tawag na sala. That's why in our life, na ay sin. In the book of 1 John chapter 2, verse 16, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life, mauna ang naa sa atuwa. Sa diha nga natahaw ta ni kalibutan nga package din na diha ang the lust of the eyes, the lust of the flesh, and the pride of life. Ang kana igsoon mo na atong ginakaaway every day. O usahay maunay makaagaw. Ngab sa diin kita dili mahimong nga unsa man, dili mahimong successful in life. Always remember, if you follow your own self, kung i-follow na imong kaugalingon, ang imong desires sa imong kinabuhi without asking the Lord, I'm telling you, dili ka mahimong successful. Look at those Christians nga ang ilang ginahimo gusto lang nila sila'y matuman. Masi against sa Bible, masi against sa pulong sa Ginoo, masi against sa Dios, but they try to follow this. They think sila unahuna successful sila. They think sila unahuna nga na-overcome nila kinahanglan, na nahimo sila kayahay sila kinabuhi. But you know what? In the sight of men, they were success, but not in the sight of God. And always remember, dili mo matagaan og importansya ang imong kaugalingon kung ang imo na sarili ang imong ginastuman. Na ay Dios, maay Ginoo nga dapat imong tumanon sa imong gitawag nga kinabuhi. Please open your Bible in the book of Matthew chapter 26 verse 41. Ang spirit is willing, pero ang problema ang atong unod tapulan. Tanawa ni Matthew chapter 26 verse 41. That's why you need to understand to have a successful Christian life. Dapat balance ang imong gitawag nga kaugalingon. Dapat balance ang imong gitawag igsoon nga hatag importansya sa imong gitawag nga kaugalingon. Okay? Matthew chapter 26 verse 41. Ako basahon. So good sa verse 40. And the Bible says, and he cometh unto the disciples and findeth them asleep. Nangatulog lang. Grabe mga disciples man, tulog-tulog lang, ayahay kayo. Murag kita no? Sulwining, tulog-tulog lang. Tulog bata nara sa balay. Ligid-ligid lang, sipon-sipon. O kita ni, kinaiya sa disciples. At naman niya, verse 40. And he cometh unto the disciples and findeth them asleep. And said unto Peter, what could ye not watch with me an hour? Ngayon ang Ginoo na, verse 40, sa Bisaya pa, o naggaingon nga to ni Pedro, unsa dili ba kamo makatukaw uban kalakaw sa usa lang ka oras? Sa verse number 41, the Bible says, watch and pray, that ye enter not into what? Temptation. Verse 41, the last phrase, the spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Kabantay ka usahay every morning. Ang balaang espiritu gusto niya maampo ka, pero ang imong unod, imong tawas ako na lang. Uy, kay kapoy, nagkaayo eh. Napulaw, mapagabilan ta o Korean nobela. Napulaw, makong cellphone gabi eh, murag kapoy, manag ampo, unya lang ko taon. Naagta na lang tagting klase, iwag lang ampo. Yan naman, because the spirit is willing, but the flesh is weak. Muna di mo masaligan ang imong flesh. Di mo masaligan ang imong unod, ang imong kaugalingon. Kabantay ka usahay, kanabi taong tingsimba, no? Tingsimba. Di na gina mataki ang yawa o kanang Sabado. Dito na sa buntag sayo. No, muulan, nagduduha ka. Pero ang imong preparation tandaan, Sabado pa lang, nag-promise sa kalor, masimba, di mo maski pag kung sa matabo, masunog pa na ang imong hilingan mo na kasimbahan. Naman, because na ang spirit mo gituman eh. The spirit is willing, but the flesh is weak. One time, namin sa Maynila, namin naghanting atras. Namin sa Baklaran. Wala ako dito. Namin dala trans. Ako gusto, ang spirit gusto din mo hatag trans. Ako lang didili. Hantod nagikuray ko na yung uy, pangalan trans na. Wala ko, bahala na. Wala agad.
Hanto na abot na namin sa salinaan, what yung katag drugs? Why? Because I follow my son. The Holy Spirit telling me, hatag drugs. Nirason pa ko, dili, ang drugs. Hindi ka sa Bisaya na drugs. Dahil Tagalog na English. Dahil, unya lang. The Spirit is willing, but the flesh is weak. And many times, may tabo kasi naman. And many times, may tabo kasi naman. And that's why, kung gusto ka successful in Christian life, follow the Spirit and not your flesh. Follow God and not your flesh. The Bible says that sometimes, na yung mga butang sa itong kinabuhi, sometimes, ang Holy Spirit gusto niya magkaroon taog ka ng gitawag nga buhaton. Kitawag ang Holy Spirit nag-speak nga buhaton, pero sometimes, kita lang ginaluya. Kita din ang matuman. Kita, dili lang sa, dili pa na mamatay ka ron, likon pa na. Abo sa na, laligsan, patay. Siya na, oy, buwa na sang yawan. Kaya nagtundo ng Holy Spirit sang yawan, malimos sang yawan. Pag na-apoy times, nag-obey ta. And many people got saved because of obedience. Pero unsay makuha din ang lesson, iman ina, ayaw jud buhata ang mga dapat ipabuhat sa imong unod. Buhata ang dapat ipabuhat sa Ginoo sa imong unod. Amen. Next, rawa na. Naay mga verse 3. Naay mga butang sa gitawag ka kinabuhi. Usahay ang spirit gusto niya mga lagad ta. Ang balak gusto niya mabasa sa Biblia. Usahay na gitawag na mutuon sa Bible, usay mo agtog simbahan, usay nag-desire bitaw na mo dili mo abot sa simbahan, nag-desire ta nga para hindi naa simbahan, but usahay gid maabot ang punto nga naay gitawag na kakapoy, sakit, laay, luya tungod na sa tunod. And you know what? That is our greatest enemy. Sa pa ka verse ng Brian, Romans chapter 7. Sibog man kamay, Romans chapter 7. Romans chapter 7 verse 17 down to verse 19. Basahan na ko ni. So this mo mga mata. I try my best to finish this lesson. Kung di pa makaya, sige next Sunday. Chapter 7, verse number 17 down to 19. The Bible says, mark this, kung naakay ballpen, naakay markers, dira, markahin nga verse, makatabang rin mo. Now, then it is no more I that do it, but sin that dwelleth in me. Kung sa inyo ni Paul diha, in verse 17, now then it is no more I that do it, but sin that dwelleth in me. Verse 18, tanawan eh. For I know that in me. Verse 18, Romans chapter number 7. Romans chapter 7, verse number 18. Tanawang Bible ha? For I know that in me, that is, in my, flesh. The next phrase, tanawa ikson, dwelleth no, kung saan nadia, kita na niyo? Good thing. Dwelleth no good thing. Next verse, for to will is present, verse 18. To will is present with me, but how to perform that which is good, I find not. Liman ka sa iyang kagalingon, wala nakitaan ng maayong butang, o yung sa Bible niya, nagatry sa pangita o maayo, buwa, ginakitaan. Puro kita usahay. Pamayo maayo, pero dautan di ay. No? Pamayo maayo, pero lahi nagmutid. Pamayo maayo dahil da, pero lahi dahil ginadesire sa kinabuhi. And the Bible says, kung imo lang tuman mo kagalingon, walay maayong butang makitaan dira in the next phrase. And but how to perform that which is good, I find that, verse 19. For the good that I would, I do not. But the evil which I would not, that I do. Kung sino Paul diha? Ang dapat himuon nga maayo, di na ko mahimo. Pero ang dautan nga dili angay buhaton, maoy akong ginahimo. Unsa na? Mao na ang naa sa unod. Mao na ikaw. Wala kailangan nimo ang Ginoo sa kinabuhi. Amen? Para mabuhat nimo ang tama o ma-hate nimo ang evil. Ingon ni Paul verse 19, for the good that I would do not, but the evil which I would not, that I do. Isa ba ka verse? Di ba ka man? Romans 8. Romans 8:5, verse 5 down to verse 9. Ako basahan para sa inyo, verse 9. The Bible says, for they that are after the flesh, don't mind and the things of the flesh, but they that are after the Spirit, the things of what? The Spirit. So, di ba kabutang? Ang buhat sa unod o buhat sa balaang spirito. Verse 6, for to be carnally minded is death, but to be spiritual minded is life and what? Peace.
Maawit na ako, mutuman kasi mo kagalingan, walay peace, walay kalinaw, kayo naman karnal man ta. Pero kung naa ka sa Spirit, yung Bible niya, verse number 7, and the Bible says na ay peace, verse 6, na ay minded life and peace, verse 7. Because the carnal mind is enmity. What is the word enmity? Unod dun. Against God. Okay? In the Bible, for it is not subject to the law of God, neither indeed can be. Verse 8. So then they that are in the flesh cannot, usaman, please God. Kung naa ka sa imong unod, dili gyud ka makapaimaya sa Dios. Kung i-follow nimo ang mga butang nga ginahan sa imong unod, sa imong gitawag nga lawas, sa imong flesh, the Bible says, you cannot please God. Next verse, verse 9. But ye are not in the flesh, but in the Spirit. If so be that the Spirit of God dwell in you. Now, if any man have not the Spirit of Christ, he is none of his. Now, maminaw igsoon, if you follow the thing, as imong gitawag, kagaling yung sarili lang imong ginaisip, or you can follow to yourselves without the Lord, always remember, you cannot be a successful Christian. Now, there are people today, there are many Christians today, they trust in their intellect. They trust their mind. They trust na ilang gitawag ng wisdom. And then, makaingon ka, pastor, sila lagi, successful lagi sila. Na high honor lagi sila, nga may simba-simba. Ay, pastor, naabot lagi nila ang ilang mga pangandre nga wala man sila gitawag na ato-ato, wala man sila gabasa-basa Bible, no? Dili man sila ingon nga faithful sa church, wala man nag-atog ministry, wala man ga-involve sa ministry. Yes, sa imong lantaw sa pamilya, lantaw sa palibot, lantaw sa tao successful sila. But I'm telling you again, dili isa successful tubangan sa Ginoo. Remember this, wala galantaw ang Ginoo kung unsa imong naabot diri. Galantaw siya kung unsa ang nasa mo kasing-kasing. Kinsa ang imong ginapalo. Always remember, dili basihan ang mga butang ani kalibutan, dili basihan ang imong naabot diri para mahimo ang success. But I'm not against mahimo ang successful teacher, mahimo ang successful na gitawag nga engineer. Dili ko against sa kung kana ang plano sa Ginoo sa imong kinabuhi. Pero kung dili man, ayaw na lang. Kay kanang butang nga imong abot diri na kang. And you know what? Mahimo kang carnal because you follow yourselves and yet you follow God. The third point. Number 1, concern to our Savior, concern to ourselves, our life. And number 3, the third is concern with our service. Ginahan ko ani nga thoughts na diri. The third key is concern in our service. Ingon diri, no Christian can be successful who does not think of others. Walay usa ka Kristohano nga mahimong successful kung wa ka naguna-una sa uban nga tao. You cannot be successful kung ang imong kinabuhi sa imong papa padulong sa impyerno. You cannot be successful kung ang kinabuhi sa imong relatives padulong sa impyerno. You cannot be successful. For what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own souls? Maski pag ikaw ang pinakadato ang kalibutan, successful at tubangan sa mga tao, pero kung imong pamilya padulong sa impyerno, dili ka successful. Maski pag ma-provide mo tanang kinahanglan sa imong ginikanan, tanang kinahanglan sa imong mga anak, maski pag imo provide ang ilang kinahanglan tanan, successful kay katubangan sa tao, pero kung wala kay care sa uban nga tao, dili ka successful. A truly successful Christian, nagating siya how to be a blessing to other people. The greatest blessing is to be a blessing. The greatest blessing is to be a blessing. It matter kung usay wala nimo, usay naa nimo, be a blessing. Try to take people around you. Try to take people nga nanginahanglan tabang spiritual. Try to take people around you nga nanginahanglan og tabang sa gitawag nga pag-grow sa iyang Christian life. By the way, suon, kamo ba ka nganong gina-pursue mo namo nga magsipaw anunay, magbasa ang Biblia, nagapursue gid mi nga mag-grow mo, gusto mo mag-grow ang iyong Christian life. Ano amo nang ginahimo?
Kaya naman, kung mag-grow na kasi mong Christian life, ikaw na po ang matabang sa uban. Lisod ka ayo kung dugay na ka simbahan na nakaroon tabangon na nagapon ka. 50-50 lang gapon ang Christian life. For 3 years na kaani sa simbahan, pero ang makinabay, 50-50 lang gapon. Tabangan, dili, paradlong, pag-usahay. Ako na to. The reason why nga nag-disciple ka, the reason why nag-involve ka sa ministry, the reason why nga naa ka sa bulaton sa Ginoo. Why? Because someday, ikaw lo sa uban. Kaya kung magamit ang tanan, I believe that dali na kayo makakita o mga tao ang matabangan. And always remember, mauna ang atong purpose to have a successful life na makakita ka kung sa kakriswanan maluwas, baptized, na disciples, na alagad, na dala ng pagkain na tao. Na that is a successful life in our Christian life. Dili na pakortahayo eh. Di na padatuay. Di na pamayuhay. Ang kailangan lang nimo mutubo lang kasi mong Christian life, mutubo lang kasi mong faith as a Christian, and God will use you whatever kung asa kay butang sa Ginoo, will train other people, will disciples other people, train serving the Lord. And you know what? Kung makita mo na someday magkapamilya ang mga young people na to, danon sila ilang pamilya, and that is the greatest successful life sa atong kinabuhi. So, dili ko agad si manikamot. Is manikamot uban sa Ginoo. Pagpanikamot uban sa Dios. But the third key so on concerning our successful Christian life is our service. No Christians can be successful who does not think of others. Remember that Christ cared for others. Matthew chapter 9 verse 35 to 31 oras, He was moved with compassion. Pagkakita niya sa kadaghan nga tao, the Bible says He was moved with what? Compassion. And iala siya, pray for more laborers. Pray for more workers. Because God said, nagkaroon siya compassion. Because He cared for others. He know that He need to understand sa kailangan mga tao, kailangan o gitawag na someone who minister unto. He exhort us to care for others. Gina-encourage sa Ginoo, gina-exhort niya nga mag-care po uban nga tao. Mark 10 chapter 10 verse 43 down to verse 45. Mark chapter 10. Kaya I will finish, mama ng kuhan, kaya sa mga puntos. In our service, try to be a blessing. Try to be a blessing. Dili man ikaw nag-invite, dili man ikaw ang nagsangyaw, but maybe part ka sa iyang gitawag na pag-grow sa Christian life. Mark chapter 10, verse 43 down to verse 45. And hope tonight, the message tonight will be a blessing to us. 43, the Bible says, but so shall it not be among you. But whosoever will be great among you shall be your minister. Verse number 44. And whatsoever of you will be the chiefest shall be a servant of all. Mauni ang kasing-kasing sa Ginoo. Verse 45. The Bible says, for even the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister and to give His life a ransom for many. Wala lang nahimong minister si Jesus Christ. Wala lang sa nahimong servant. But the Bible says, ang iyang kinabuhi, nahimo nga usaman, nahimo nga, verse 45, the Bible says, and to give His life, gihatag niya kinabuhi for the what? For the ransom for many. Now, igsoon, ing ana ang kasing-kasing ni Christ, ing ana ang pag-exhort sa matag Kristuhanon, na need na to igsoon mo care upang tao, need na to mag-igsoon mag-care upang na Kristuhanon, ang tabangan sila to tell them that Christ also ministered sa tuwa. Remember, igsoon, the Bible says, He exhort us to care for others, to minister to those wandering in seas of despair. Spiritual igsoon na itong ginawag ang Christian life is spiritual success comes only to the unselfish Christian and always be a blessing. In the Bible, verse number 43, but so shall it not be among you, but whosoever will be great among you shall be your minister. Verse 24, and whosoever of you will be the chiefest shall be a servant of all. May isa ka statement rin, o na-learn ako rin sa akong pastor. Yan na siya. If there is a need, take the lead. If there is a need, take the lead. Kung naay kinahanglan, trabaho. Kung naay need, tingog ka na. If there's a need, take a lead. Kung naa na kasi mong Kristuhanon kinabuhi karon nga pwede na ka mahimong blessing sa uban nga Kristuhanon,
why not i-take yung leadership? Why not to take a step up? The Lord, help me. Gusto na ko mahimong blessing sa ubang Kristohanon. Gusto na ko mahimong blessing sa mga young people. Lord, help me. Gusto ko mahimong blessing sa mga men. Gusto ko mahimong blessing sa mga adults and even sa mga bata. Lord, help me to minister those people around me. Now, so on, there is a need. Take the lead. And the last statement is yung gisulti sa mga, have an extra mile. Have an extra mile. Ay, lagot dito kung sakron. Ay, lagot dito kung teacher lang ka. Ay, lagot dito kung workers lang ka. Whatever God leads you, whatever God wants you to be, follow the Lord. Amen? Successful Christian life, we need to be concerned the Savior. We need to concern to ourselves, and last, we need to concern our service. Now, so on for conclusion tonight, if you do these things, kaning tulo kabutan, I believe, ang Ginoo, mutabang nimo, nga mahimo ang successful. Himuon nimo ni, mahimo ang successful, dili tungod kay gigusto nimo, naging successful ka tungod kay ni-follow ka sa Ginoo. That is the greatest thing na mahimo sa atong kinabuhi. Always remember, wala kang ginawa sa Ginoo to be a failure. Amen? I like the statement of my pastor. Quitters never win. And winners never quit. If you want successful, don't quit. If you want to be successful in life, follow the Lord in your life. Let us pray. Father, heaven, Lord, once again, thank you for tonight. Salamat, Lord, sa mensahe. Lord, dili po na mo umabot, di po na mo gusto, Lord, nga mahimo, Lord God, nga failure in our Christian life. Kung gusto man ni mo, Lord, may successful, mao po na mong ginadesire, Lord, mao po na mong ginagusto. But salamat sa mga puntos na imong ipaabot sa mga, Lord, na unang-una, kailangan na mo, Lord, mahimo nga tagaan concern ng among Savior. He is the preeminent, He is a first place in our life. And Lord, I pray, naunta ang naas, ang among kaugaling, Lord, dili matuman, patag imo kumabot o matuman sa among kinabuhi. Help us, Lord, to continue in our service. Not like Demas, nga na-depart siya, nipalayo siya kangko because he loved the world. Gigugma niya ang kalibutan, ang sistema sa kalibutan. And Lord, kamalumi sa among kinabuhi, kasuhanon karong daghan kay mga butang, nga ginatrap ang yawa para mahimo in failure. Usahay na problema, usahay na makawad-on, usahay na ay mga butang, Lord, na mag-struggle me para ma-fail me. But thank Lord, thank God this tonight nga among nasabta ng imong pulong, Lord, to have a successful Christian life. Lord, wala pinagamatter kung unsay butang nga among imong ipaabot namo. But I believe whatever the desire of our hearts, imo ka nang ihatag, Lord, kung amo na himuon ang tulo ka butang to be a successful Christian. Lord, bless your people. Help your people tonight. We love you, Lord, in Christ's name. Halo ko sa ulo, piyaw sa matay, so on.